Nag-iipon ka rin ba ng 1,000,000 katulad ko? Alam mo ba na kung nakaipon ka na ng 100,000 pesos, ay you are already a quarter in achieving your goal. Dahil ito sa power of compound interest. If you wanna know why, let's go! So gumawa muna tayo ng senaryong makatotohanan, no? Alam naman natin dito sa Pilipinas na sobrang hirap makaipon. So ang example natin muna dito ay 1,000 pesos per month. So 1,000 pesos per month is equals to 12,000 pesos per year. Sabihin nating nilagay mo ito sa isang investment na nagbibigay ng 7% per annum or annual interest. Guys, itong 7% achievable talaga to. Lalo na kung ilalagay mo to sa favorite kong investment, which is yung Philippine stock market. Papakita ko lang saglit sa inyo. So bale ito yung portfolio ko guys na pinakita ko na rin last video. Makikita nyo dito na 8.29 na 8.29% na yung returns ko. This is only within a year guys. So yung 7% very achievable yon, lalo na pag sa stock market mo nilagay. Pero syempre dapat alam mo rin yung ginagawa mo. Papakita ko lang sa inyo yung dividends din guys. So ito yung total dividends ko na na-receive ngayong taon. It is 9,683.04. So pag pinag-add natin yung 9,683 plus yung dividends natin kanina, yung capital appreciation natin kanina plus 14,978 is equals to 24,661. So papakita ko lang din sa inyo guys yung total return in terms of percentage ha. So ito yung total returns in terms of percentage. 24,661 ang na-return sa akin sa investment ko na 170,940. So yung 7% guys, hindi ko lang na doble, nalampasan ko pa. Okay, so balik na tayo dun sa example natin. So it means na itong 7% very achievable to. Lalo na kung sa stock market mo ilalagay, basta alam mo lang yung ginagawa mo. So iset natin yung first goal natin as 100,000 and yung second goal is 1,000,000 pesos. Okay, so sa first year muna tayo, no? Sa first year, nakaipon tayo ng 12,000 pesos and yung interest niya na 840. So paano ko nakuha yung interest? Siya yung 7% ng 12,000. So 840. So 12,000 plus 840 is equals to 12,840. So ito na yung total na pera natin pagkatapos ng year 1. So sa year 2 naman, so yung 12,840 dinagdagan lang natin nung another 12,000 na makukuha natin sa year 2 sa ipon natin. And then yung interest niya is 1,738.8. So same thing lang din yun, no? Pagkuha ng interest rate na 7%, 24,840 times yung 7%, 1,738.8. So yung total niya ay 26,578.8. So tingnan na natin hanggang year 7. So sa year 7, na-achieve na natin yung first goal natin na 100,000. Sumobra pa nga, 111,118 yung total na pera natin within the year 7. So parang malayo pa, no? Pero let's see. So add tayo ng another 7 years. So by year 14, meron na tayong 289,548. So JP, parang malayo pa yan ah.
paano natin makukuha yan? So, wait lang guys. Dito na papasok yung power of compound interest or yung snowball effect. So, magdagdag pa tayo ng another 7 years. Tingnan natin kung magkano na. So, for year 21, we already have 576,069 pesos. So, parang kalahati pa to. Aabot ba talaga tayo ng 25%? So, alamin natin. Add tayo ulit ng another 7 years. So, ayun. Within year 28, nakuha na natin yung 1 million na goal. Nakakuha tayo ng 1,036,158. So, sa year 28 natin siya nakuha. Tingnan nga natin kung tamang 25% yon. Year 28, kunin natin 25% ng 28. So, 7. Tama. So, dito, pag dinivide natin sa 4, yung 28 years, ay 7 ang sagot. Which this means na 25% ng 1 million ay 100,000 sa power ng compounding interest. How crazy is that? Ngayon, kung interested ka naman makita ang portfolio ko at kung magkano na ang kinita ko sa loob ng 1 taon, panoorin mo ang susunod na video ko. Yun lang, hanggang sa muli, paalam!